Hi guys, welcome back to my channel. This is Jay Color Vlogs na naman. Welcome back sa panibagong video and review. Meron tayong bagong i-review on this video. Ito, Fine H9 gaming headset. So sa mga gustong bumili nito at gusto nyo ng review, ito na guys. I-review natin. Alamin natin yung features niya, yung specs, kamusta ba siya overall, yung performance. Fine H9 gaming headset review. Let's go! And now, let's open this. Wow! Eto na nga. Napaka-premium ng itsura niya, no? Yun din naman yung mic niya. Grabe. Parang pang-gamer. Detachable microphone. Locking adjustable headband. Tapos comfortable soft material. Cozy earmuffs. Yan. Andyan na lahat ng mga instructions or guide. So, ito na ata yung remote, no? Yung parang remote. Yan. Pipindutin mo dyan para ma-activate mo yung 7.1 surround sound, yung headset volume, and yung mic volume. And ito yung yung mic switch button. Well, ito papataas guys, naka-on yung mic and yung hindi siya nakabukas pag binaba natin. Siyempre, kakabit mo to sa computer. So ito guys naman yung napakagandang mic niya. Ikakabit ito sa mismong headset. Which is ito na nga yung headset guys na wow, ang ganda ng itsura. Meron siyang smile. Yan. Meron siyang guide kung saan yung ikakabit. Yan. Right. May left. Yan. Yung earmuffs niya guys, napakalambot ng yan. Tapos ito, foam. Meron siyang letter na nakalagay. So, saan tenga niyo ilalagay. Ito guys, yung yung pinaka saksakan, no. So, dito natin siya ilalagay na. Yan, sakto. So, yan ang itsura niya. Perfect na perfect sa mga work from home. Like yung mga nagko-call center dyan. Ito, sa headset mismo, dito natin siya ilalagay. And, ayan, rekta to sa computer. Or kung wala kayong computer, ayan, saksak nyo sa phone nyo. Ito, mga Android phone. Ayan yung design. May smiley face. Ayan, pero hindi yan umiilaw. Ayan, napakaganda. Ayan, leather. Leather siya guys, no? Ayan. Sobrang neat ng pagkakatahi. Yan. Tapos yan, leather din dito sa baba na may foam. Yan, medyo malambot to. Kaya, comfortable siya sa ulo pag sinusuot. Tsaka meron na rin siyang malaking letter dyan. Yan, yan pang right siya. And yan, pang left side. Ganda, di ba? So, yun. Ito, foam din. Napakalambot, no? So, magiging comfortable talaga pag sinuot sa ears and sa iyong ulo. Ayan. 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 Sobrang comfortable talaga siyang susuot. Pang gaming talaga ang gusto mo guys. Ito na yung pinaka-cool feature niya. So ito talaga yung pinaka-plot twist ng headphone na to. Ito yung pinaka-cool feature. Ayan. Pwede mo siyang tanggalin, detachable and attachable. Ayan. Pwede mo mabago yung niya, direction niya, no? Ayan. So yan, pwedeng ganun mo. Pwedeng pababa. Ito may butas siya, dyan ka magsasalita. Ayan. Ito yung pinaka-front, nakaharap sa bunganga mo. So magmumukha kang piloto rito, no? Napakaangas guys. Ayan, bagay na bagay sa inyong mga gamers and call center agents. Kung may mga gusto kong gawin after that, makakinig ng music, napaka-convenient niya, napakaganda. At yan, pwede mo na siyang tanggalin yung detachable mic niya, which is ang gagawin mo next is makikinig ng music or manonood ng Netflix. Meron siyang locking adjustable headband. So ito, maririnig mo talaga yung ayan, para adjust mo yung sa ulo mo, no, yung hindi magkakasya. Ayan, ang ganda ng tunog. Ayan, yung kanyang adjustment sa lock. And isa pa yung mga wires niya guys or yung cable niya, hindi agad-agad masisira yan kasi yung kanyang ginamit na quality is very durable. Ayan, braided. Lahat ng wires niya ganun. So you know, saan ka pa, no, parang 3-in-1 na siya. Ay 2-in-1 ganun. Meron ka ng headset and meron ka na rin at the same time microphone. Plug and play, napaka-easy, napaka-basic. So, itong ating headset guys is compatible siya sa ating PC, sa Mac, pwede rin siya sa mga PS5. So, quick rundown muna tayo sa specs. Lightweight, around 260 grams lang. Dual connection, pwede sa 3.5mm jack or sa USB control box na may 7.1 virtual surround sound. Yan guys, isa sa pinaka nagustuhan ko dito yung dual connectivity. Kapag 3.5mm jack,
plug and play sa consoles or phone. Pero kapag ginamit mo yung USB control box, unlock mo na agad ang volume controls, mic gain at yung 7.1 surround sound feature. Maganda to kung gusto mong mas immersive ang sound, lalo na sa FPS games. Maririnig mo talaga kung saan galing yung kalaban. Pero heads up sa 7.1 mode, minsan may konting echo or crackle, depende sa games o sa PC mo. Overall, sa features pa lang, sulit na for its price. Yon, pagdating naman sa sound quality, solid siya for gaming. Malinaw yung mids and highs, kaya rinig na rinig mo yung footstep, gunfire, and ambient effects. Pero kung mahilig ka sa malakas na bass, baka medyo biting ka. Below 160Hz, medyo kulang yung impact. Sa 7.1 mode, mas immersive pero minsan may konting echo. So, depende talaga sa preference mo. Now, sa mic quality, dito nag-shine si Fine. Alam naman natin na mic brand talaga sila. So, hindi surprising na maganda ang tunog. Clear, crisp, at minimal background noise. And perfect for Discord, streaming, or in-game voice chat. So, bonus na lang hindi siya sobrang sensitive na makuha lahat ng ingay sa paligid. Yun ay dahil sa kanyang microphone sensitivity na -42 plus -3 dB. Ang ibig sabihin niyan ay yung kung gaano ka-sensitive yung mic sa pag-pick up ng tunog. The more negative the number, mas less sensitive siya. So kung i-compare natin, ang negative 35 dB na mic ay mas sensitive. Yun yung mas madaling makadetect ng mga mahihinang boses. While ang mga negative 45 dB ay mas tahimik, mas focus sa malapit na sound. Kaya itong negative 42 dB ni Fine, H9 sakto lang. Balance between clarity at noise control. Ibig sabihin malinaw pa rin yung boses mo sa normal distance pero hindi niya gaanong na-capture yung background noise tulad ng mga keyboard clicks or electric fan or yung ingay ng aircon nyo. Kaya for gaming and streaming, perfect siya kung gusto mo ng clear voice nang hindi sobrang sensitive sa surrounding. So meron siyang beat depth, sample rate na 16-bit, 48 kHz. So sa sample rate, meron tayong 48 kHz. Yung 48 kHz, ibig sabihin yan, 48,000 times per second niyang sinasample o kinukuha yung tunog para maging malinaw at detailed yung playback. Tapos yung 16-bit naman, yan yung level ng detail sa volume. Kung gaano ka-precise yung pag-capture ng tahimik and yung mga malalakas na tunog. In short, so malinaw, walang static, at perfect for gaming, streaming, or online calls. Hindi mo na kailangan ng mas mataas pa unless pro studio ka na talaga. Ito naman yung headset sensitivity na mayroong 95 dB. So, ibig sabihin nito, yan yung sukatan kung gaano kalakas yung tunog na kayang i-produce ng headset gamit ang normal na power. Okay, mas mataas na dB, mas malakas ang tunog kahit hindi masyadong tinataasan ang volume. So, itong 95 dB sakto lang. Hindi sobrang lakas na nakakasakit sa tenga pero malinaw and enough na yung loud para sa gaming, music, and calls. Perfect siya kung ayaw mo ng headset na kailangan pang i-max volume para marinig lahat. And meron din siyang 50mm dynamic drivers. So yung driver, basically yun yung maliit na speaker sa loob ng ear cup na gumagawa ng tunog. Mas malaki yung driver, mas malakas at buo usually yung tunog, lalo na sa bass. So yung 50mm size na gamit dito, above average na yan. Kadalasan nga 40mm lang sa ibang budget headsets. Tapos yung dynamic type, ibig sabihin moving coil driver siya. Matibay, powerful at perfect for everyday gaming use. Kaya sa H9 malinaw yung mids at highs at may decent na bass kahit hindi super boomy. Sakto para sa mga games na kailangan mong marinig yung directions ng footstep ng kalaban or yung kalaban mismo. Meron din siyang 32 ohms impedance. Ang impedance, yan yung resistance ng headset sa current. Mas mababa, mas madali patakbuhin. So itong 32 ohms, sakto lang. Ibig sabihin kahit diretso mo lang isaksak sa controller, laptop or PC, malakas pa rin yung tunog niya kahit walang external amp. Perfect siya for plug-and-play gamers. Mas mataas na impedance usually para sa studio headphones na kailangan ng amplifier. Pero para sa gaming headset na tulad nito, 32 ohms is just right for clear and balanced sound. Pagdating naman sa mic, ang type niya ay condenser with an omnidirectional pickup pattern. Ang condenser mic mas sensitive at mas malinaw kumpara sa dynamic mics. Kaya mas crisp yung boses mo. Perfect for streaming, Discord, o kahit sa voice recording. Tapos yung omnidirectional pattern, ibig sabihin nakaka-capture niya lahat ng sound sa lahat ng direction. So kahit medyo gumalaw ka or lumayo ng konti, malinaw pa rin yung boses mo. Pero syempre dahil omni siya, baka marinig din ng konti yung background sounds kung maingay yung paligid mo. Overall, clear, natural at hindi bitin sa quality. Kaya budget headset siya. Yung mic niya parang pang mid-range level. Ito na guys yung pinaka-sound or yung pinaka-quality ng ating mic na manggagaling dito sa headset. And ayan, as you can see, naririnig nyo na guys yung ating boses. And ayan, pinalapit natin. Okay, and ilalayo natin. So ayan yung quality niya.
Ayan, tingnan nyo na lang guys yung pinagkaiba ng mga quality kanina. So yung intro, yun yung mic ng iPhone 15 Plus natin. And yung mga dub kanina, yun yung mic ng Maono DM40. And ngayon, ito na, mag-try tayong mag-record ng may mga ingay. So mag-click-click tayo ng mga mouse, ng keyboard, tas i-open natin yung electric fan. Tingnan natin kung maririnig ba ninyo habang nagtatype ako dito. Okay, kung makaka-capture ba niya yung ingay ng keyboard clicks. And sa mouse naman tayo. Ito yung ingay ng mouse. Ayan, as you can see naman, nag-click-click ako dito ng mouse. Okay, tapos, okay na. Ngayon naman, electric fan. Tingnan natin. Buksan natin yung electric fan. Okay guys, bukas na yung electric fan. So, hindi ko maririnig talaga yung recording. After pa nito, maririnig ko. Number 1, sulit sa price. 2, magaan at comfortable. Number 3, dual connection, USB plus 3.5mm. Yung pang-apat is yung detachable mic na maganda ang quality. And may built-in volume mic controls sa dongle. Kung titingnan mo yung price to performance ratio, panalong-panalo talaga. So, ito na yung final verdict natin. So, para kanino ba tong Fine Ampli-Game H9? So, yun. Bagay ito sa mga budget gamers na gusto ng clear mic at decent sound. Streamers din o content creators na gusto ng malinaw na voice quality. And yung mga gamers na gusto ng headset na pwede sa PC at console. So, yung final thoughts ko for around 2,000 pesos. Ang dami mo nang makukuha. Clear mic, dual connection, at comfortable design. Sulit siya lalo na kung entry level to mid-tier gaming setup mo. Kung tight ang budget mo, this one's is a solid pick. So, yun guys, that's my full review of the Fine Ampli-Game H9. And yun, kung nakatulong tong review ng Fine Ampli-Game H9 gaming headset, ay maglilink na lang ako guys kung saan nyo pwedeng bilhin, or itatag ko na lang to para doon nyo na lang din bilhin if you decide to buy. Thanks for watching guys. Kung nagustuhan mo ng review na to, don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa mga susunod na tech and gaming reviews natin. And yun, see you on my next one.